sa hilagang bahagi ng Sierra Madre. Sa isang kampong militar na halos yakap na ng ulap at kagubatan. Nakatalaga si Staff Sergeant Daniel Villanueva. 32 taong gulang, tahimik, disiplinado, at may reputasyon sa pagiging matatag sa gitna ng labanan. Ngunit sa kabila ng tapang na kinikilala sa kanya ng kapwa sundalo, may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Tuwing sasapit ang hating gabi, sa oras na ang bundok ay tila humihinto sa paghinga at ang mga kuliglig ay nagiging mas malinaw ang huni, may isang tinig na sumisingit sa katahimikan. Isang babae, mahina, nanginginig, humihingi ng tulong. "Tulungan mo ako!" Sa unang gabi, inakala niyang panaginip lamang iyon. Kagagaling lang nila sa isang operasyong halos ikamatay ng 2 kasamahan. Pagod ang isip at katawan niya. Posible namang naglalaro lamang ang kanyang imahinasyon. Ngunit nang maulit ito sa ikalawang gabi, hindi na siya mapalagay. Hindi iyon tunog ng hangin. Hindi rin iyon eko ng kagubatan. May emosyon na ang tinig. May takot. May pagsusumamo. Lumabas siya ng barracks ng gabing iyon. Bitbit ang flashlight at M4 rifle. Ang kampo ay tahimik. Ang iba niyang kasama ay mahimbing na natutulog. Ang buwan ay manipis at tila nagtatago sa likod ng ulap. At doon niya muling narinig. Mas malinaw. Mas malapit. "Nandito ako." Napalingon siya sa direksyon ng lumang trail sa likod ng kampo. 100 matagal nang hindi ginagamit dahil sa panganib ng landslide. Doon, nagmumula ang tinig. Hindi siya agad kumilos. May parte sa kanya na nagsasabing huwag pansinin. May parte namang nagsasabing tungkulin niyang tumugon. Sundalo siya. Kung may sibilyang nasa panganib, kailangan niyang iligtas. Sa huli, nanaig ang konsensya. Tahimik siyang naglakad patungo sa trail. Habang lumalayo siya sa ilaw ng kampo, mas lalong lumalalim ang dilim. Ang lupa ay basa sa hamog. Ang mga puno ay tila nagiging mga aninong nakamasid. At muli, "Daniel!" Napahinto siya. Hindi niya sinabi ang pangalan niya kanino man. Walang sibilyang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng kanilang kampo. Biglang bumigat ang hangin. "Daniel! Tulungan mo ako!" Sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang kakaibang lamig na gumapang mula sa batok pababa sa kanyang gulugod. Hindi ito normal. "Nasaan ka?" Malakas ngunit kontrolado niyang sigaw. Walang sagot. Ngunit ilang hakbang pa nakita niya. Sa pagitan ng 2 punong akasya, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng maputing damit na tila nilulumot na ng panahon. Hindi niya maaninag ang muka dahil sa anino. "Lumapit ka," sabi ng babae. Hindi gumalaw si Daniel. Sinanay siyang magbasa ng sitwasyon. Wala siyang nakikitang bakas ng paa sa lupa. Walang tunog ng galaw. Walang init na nararamdaman sa paligid na indikasyon ng ibang tao. "Bakit mo alam ang pangalan ko?" tanong niya. Unti-unting inangat ng babae ang muka. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga mata nito. Hindi yon mata ng isang buhay. Malalim, mapungay, at tila may lungkot na ilang dekada nang nakatanim. "Dahil ikaw lang ang nakakarinig sa akin,"
Biglang nagdilim ang paligid. Parang may nagbuhos ng mas makapal na anino mula sa langit. Saglit na kumislap ang ilaw ng kanyang flashlight at namatay. At nang muling magliwanag matapos niyang hampasin, wala na ang babae. Tanging ang malamig na hangin at katahimikan ang natira. Nagbalik siya sa kampo na magulo ang isip. Hindi niya sinabi sa kahit sino ang nangyari. Alam niyang kapag nagsalita siya, maaaring isiping may epekto na sa kanya ang stress ng serbisyo. Ngunit sa kanyang pagtulog, napanaginipan niya ang parehong babae. Sa panaginip, hindi ito nakatayo sa kagubatan. Nakagapos ito. Nasa loob ng isang kuweba. May dugo sa kamay at may boses na bumubulong sa likuran. Hindi siya ang dapat mong iligtas. Nagising si Daniel na basang-basa sa pawis. 12:00 eksakto. At mula sa labas ng barracks, narinig niya muli ang tinig. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pagbabago. Hindi na ito pagsusumamo, kundi babala. Daniel, tumakbo ka. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kabilang bahagi ng kampo. At nagsimula ang bangungot na hindi niya alam kung bahagi pa ng realidad o ng misteryong unti-unting bumabalot sa kabundukan. Ang pagsabog ay yumanig sa buong kampo na tila may lindol na biglang sumulpot mula sa kailaliman ng bundok. Nagtalsika ng lupa at bato. Ang katahimikan ng hating gabi ay napunit ng sigawan at utos ng mga opisyal. Agad tumakbo si Daniel palabas ng barracks. Ang amoy ng pulbura at nasusunog na kahoy ay kumalat sa hangin. Sa silangang bahagi ng kampo, may isang bahagi ng bakod na gumuho. May sumabog na improvised explosive device sa mismong perimeter. "Status report!" sigaw ng commanding officer. "2 sugatan, sir!" tugon ng isa sa mga sundalo. Habang tumutulong si Daniel sa pagdadala ng sugatang kasama papunta sa medical tent. Hindi maalis sa isip niya ang narinig ilang segundo bago ang pagsabog. Tumakbo ka. Paano niya nalaman? Sino ang nagbabala sa kanya? Kung hindi siya nagising sa panaginip, maaaring siya ang naka-duty sa perimeter ng oras na iyon. Hindi niya ito maibahagi. Hindi niya kayang sabihin na may tinig na gumising sa kanya bago ang insidente. Wala siyang ebidensya, tanging sariling karanasan lamang. Ngunit mas lalong gumulo ang kanyang isipan nang matapos ang kaguluhan. Walang bakas ng kalaban. Walang nakitang galaw sa thermal scope. Parang may nag-iwan lamang ng bomba na walang nakakita kung paano. Inside job kaya? Bulong ng isa sa mga sundalo. Pinagalitan sila ng opisyal. Ngunit nanatili ang tanong sa isipan ng lahat. Pagbalik sa barracks, hindi na nakatulog si Daniel. Umupo siya sa kama. Hawak ang maliit na rosaryong palagi niyang dala mula pa noong nagsimula siya sa serbisyo. Lumaki siyang hindi gaanong relihiyoso, ngunit ang bundok ay may kakaibang paraan ng pagpaparamdam sa tao ng kanyang pagiging maliit at walang kontrol. 2:30. Tahimik. Walang tinig. Ngunit may pakiramdam. Parang may nakamasid. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa bintana. Sa malayo, sa direksyon ng lumang trail, may aninong tila gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Isang hugis. Isang babae. Hindi siya sigurado kung totoo o bunga ng pagod ang kanyang nakikita. Ngunit nang ipikit niya ang mata at muling dumilat, naroon pa rin. Mas malinaw at nakaturo sa direksyon ng kabundukan. Hindi nagsasalita. Hindi lumalapit. Nakatitig lamang at unti-unting umatras sa dilim.
Kinabukasan, nagpatawag ng emergency briefing ang kanilang commanding officer. Ayon sa intelligence, may ulat tungkol sa isang matagal ng abandonadong kuweba sa mas mataas na bahagi ng bundok. Isang lugar na minsan umanong pinagtataguan ng armadong grupo maraming taon na ang nakalipas. Walang malinaw na impormasyon kung aktibo pa ito. Ngunit dahil sa pagsabog, nagpasya ang command na magsagawa ng reconnaissance patrol. Napatingin si Daniel sa mapa. Ang lokasyon ng kuweba ay nasa direksyon ng lumang trail. Parehong direksyon ng babaeng nakatayo kagabi. Villanueva, sasama ka sa Team Alpha, utos ng opisyal. Tumango siya. May malamig na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi takot, kundi isang kakaibang pag-asa. Kung may sagot, naroon iyon. Habang nagmamartsa sila pataas ng bundok, kinahapunan, napansin ni Daniel ang ilang detalye na tila hindi napapansin ng iba. May bahagi ng trail na parang bagong tapak. May mga tuyong dahon na tila kamakailan lamang nausog, ngunit walang malinaw na footprint. Nang marating nila ang bukana ng kuweba, tumigil ang grupo. Madilim, tahimik, at may amoy ng lumang lupa at kahalumigmigan. Standard formation, utos ng team leader. Isa-isang pumasok ang grupo. Sa loob, makipot ang pasukan, ngunit lumalawak sa gitna. May mga lumang lata, punit na kumot, at kalawanging kagamitan, mga bakas ng matagal ng paninirahan. "Clear!" sigaw ng isa. Ngunit nang makarating si Daniel sa pinakadulong bahagi ng kuweba, may nakita siyang kakaiba. Sa pader, may nakaukit na pangalan. Mabura na, ngunit mababasa pa. Elisa M. Napahinto siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kumurot sa kanyang dibdib. At sa mismong sandaling iyon, narinig niya muli ang tinig. Mas malinaw, mas malapit. "Nandito ako!" Napalingon siya sa mga kasama. Walang reaksyon, walang nakarinig. Sa isang sulok ng kuweba, may tila nakatagong siwang sa likod ng nakasabit na lumang sako. Inalis niya ito, at doon niya nakita ang isang makitid na lagusan pababa. "Sir, may secondary tunnel," sabi niya. Lumapit ang team leader. "Check it." Isa-isa silang bumaba. Habang lumalalim sila, mas lumalamig ang hangin. At sa pinakailalim may nakita silang hindi inaasahan. Isang lumang bakal na kama, kalawangin. At sa tabi nito, may tanikalang nakakabit sa pader. Hindi ito simpleng hideout. May nakulong dito. Matagal na panahon na. Biglang tumunog ang radyo. "Alpha, abort mission! May movement sa lower ridge! Possible ambush!" Nagkatinginan ang grupo. Agad silang umatras palabas ng kuweba. Ngunit bago tuluyang umakyat si Daniel, may naramdaman siyang malamig na kamay na tila dumampi sa kanyang pulso. Isang bulong ang pumasok sa kanyang isipan. "Huwag mo akong iwan!" Napalingon siya. At sa loob ng madilim na lagusan, nakita niya ang babae. Ngunit hindi na ito nakatayo. Nakagapos. May dugo sa noo at nakatingin sa kanya na may pagmamakaawa. "Ilabas mo ang katotohanan." Isang iglap lamang iyon. At nawala. Hinila siya ng kasamahan paakyat. Paglabas nila, sumiklab ang putukan mula sa ibabang bahagi ng bundok. Isang maikling engkwentro ang naganap, ngunit mabilis ding umatras ang kalaban. Pagbalik sa kampo, kinagabihan, hindi na duda si Daniel. Hindi guni-guni ang naririnig niya.
May koneksyon ang babae sa kuweba. May koneksyon sa pagsabog. At higit sa lahat, may koneksyon sa kanya. Ngunit ang tanong na hindi niya masagot, bakit siya lamang ang nakakarinig? At bakit tila mas kilala siya ng babae kaysa sa pagkakakilala niya sa sarili? Sa hating gabi ng gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang kama, hindi na siya naghintay. 12:00, tahimik. Pagkatapos, Daniel, hindi sila ang kaaway. Nanigas ang kanyang katawan. Kung hindi ang armadong grupo ang kaaway, sino? Hindi siya agad gumalaw matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi sila ang kaaway. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito tunog ng imahinasyon. Hindi ito katulad ng mga panaginip na malabo at naglalaho sa paggising. Ang tinig ay malinaw, may direksyon, may intensyon. Umaga na nang tuluyang nakatulog si Daniel. Pagkagising niya, mabigat ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Sa briefing room, abala ang lahat sa pagsusuri ng nangyaring engkwentro. Ayon sa report, walang kumpirmadong presensya ng armadong grupo sa kuweba. Ang putukan sa Lower Ridge ay maaaring diversion lamang. May nagmamasid sa atin, sabi ng intelligence officer. At mukhang kilala nila ang galaw natin. Tahimik si Daniel sa isang sulok. May mas malalim na nangyayari. Matapos ang meeting, nagpaalam siya upang magpunta sa maliit na records room ng kampo. Hindi yon modernong archive. Lumang metal cabinet lamang na puno ng mga papel na halos dilaw na. Sa katandaan, hinahanap niya ang anumang tala tungkol sa kuweba. Sa mga lumang file ng operasyon, 10 taon na ang nakalipas, may isang dokumentong nakaipit sa pagitan ng mga report. Case File 47B, Civilian Extraction Failure. Napahinto siya. Binasa niya. Taong 2016. May ulat tungkol sa isang babaeng guro na nawawala matapos umanong maipit sa operasyon sa kabundukan. Pinangalanan siya sa dokumento. Elisa Marquez. Napakapit si Daniel sa papel. Elisa M. Parehong inukit sa pader ng kuweba. Ayon sa ulat, may hinalang dinukot siya ng armadong grupo. Nagsagawa ng rescue operation ang militar, ngunit walang natagpo ang bihag sa loob ng kuweba. Idineklara ang kaso bilang presumed deceased. Ngunit may isang detalyeng hindi nabigyan ng pansin. Sa dulo ng report, may nakasulat na handwritten note. Unverified claim. Possible internal leak prior to operation. Napakunot ang noo ni Daniel. Internal leak. Ibig sabihin, maaaring may nagbigay ng impormasyon sa kalaban bago ang rescue mission. Isinara niya ang folder. Ngunit hindi pa rin siya mapakali. May isa pang dokumentong nakaipit sa likod. Isang listahan ng mga sundalong kabilang sa operasyon noong 2016. Isa-isa niyang binasa ang mga pangalan. At sa ikalawang pahina, nanlamig ang kanyang mga daliri. Villanueva, Captain Roberto. Team lead, ang kanyang ama. Si Captain Roberto Villanueva ay namatay 5 taon na ang nakalipas dahil sa komplikasyon sa puso. Lumaki si Daniel na may respeto at paghanga sa ama. Isang sundalong may malinis na record, may medalya ng kagitingan at kinikilalang bayani ng kanilang probinsya. Ngunit ngayon, tila may aninong gumagapang sa alaala ng kanyang pagkabata. Hindi kailanman nabanggit ng ama ang tungkol sa nabigong rescue mission.
Hindi kailanman nabanggit ang pangalan ni Elisa Marquez. Kinagabihan, hindi na hinintay ni Daniel ang hating gabi sa loob ng barracks. Dumiretso siya sa lumang trail. Doon, sa pagitan ng mga punong akasya, tumayo siya at nagsalita sa dilim. Kung totoo ka, sabihin mo sa akin ang totoo. Tahimik ang bundok. Ngunit eksaktong 12:00, biglang humangin ng malamig. Unti-unting lumitaw ang babae sa kanyang harapan. Mas malinaw ngayon ang mukha. Maputla. May bahid ng dugo sa sentido. Ngunit ang mga mata, hindi na puro lungkot. May galit na. Kilalang kilala mo ang pangalan ko, sabi nito. Elisa Marquez, mahinang tugon ni Daniel. Lumapit ito ng isang hakbang. Hindi ako pinatay ng mga rebelde. Nanigas siya. Kung hindi sila, ang nagdala sa akin sa kuweba ay ang mga taong dapat sanay magligtas. Parang may sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi totoo yan, bulong niya. Walang dahilan ng militar para gawin yon. Tumitig sa kanya si Eliza. May dahilan kapag may gustong itago. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Parang may humila sa kanyang kamalayan. Nakita niya ang kuweba, hindi bilang sundalo sa kasalukuyan, kundi bilang tagamasid sa nakaraan. May 3 lalaking naka-uniforme. Isa sa kanila, ang kanyang ama. Hindi siya maaaring mabuhay, sabi ng isang sundalo sa alaala. May alam siya, sagot ng isa pa. At sa gitna, nakagapos si Eliza, umiiyak, ngunit matatag ang tingin. Nakita ko ang listahan, sabi nito sa alaala. Alam ko kung sino ang nagbebenta ng armas. Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang ama. Hindi takot, kundi determinasyon. Hindi na ito dapat lumabas, sabi nito. Biglang naglaho ang eksena. Napaatras si Daniel, halos mawalan ng balanse. Hindi, bulong niya. Ang ama mo ang nag-utos, malamig na sabi ni Elisa. Hindi, sigaw niya. Nanginginig ang tinig. Hindi siya ganun. Ngunit sa kanyang isipan, nagsimulang mag-ugnay ang mga piraso. Internal leak, failed extraction, unverified claim. Kung may corruption sa loob ng operasyon, maaaring may sangkot na mataas na opisyal. Bakit ako? Tanong niya. Bakit ako ang nakakarinig sa iyo? Tumingin si Elisa sa kanya ng masinsinan. Dahil ikaw ang natitirang may konsensya sa dugo ng Villanueva. Napalunok siya. Hindi kita pinili para sirain ka. Dagdag nito. Pinili kita para itama ang kasalanan. Muli itong naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwang mag-isa si Daniel sa gitna ng bundok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot ang nangingibabaw sa kanya, kundi isang mas mabigat na emosyon. Duda. Kung totoo ang nakita niya, kung ang kanyang ama ay may bahid ng krimen, ano pa ang nakatago sa loob ng kanilang kampo? At kung hindi ang armadong grupo ang tunay na kaaway, maaaring ang susunod na panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Sa hating gabi ng gabing iyon, bago siya bumalik sa kampo, may huling bulong na narinig siya mula sa hangin. May isa pang buhay na nakakaalam. At ang pangalang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, Colonel Arturo Ramirez, ang kasalukuyang commanding officer ng kanilang kampo. Magdamag na hindi nakatulog si Daniel matapos marinig ang pangalang bumanggit sa kanyang isipan, Colonel Arturo Ramirez, ang kasalukuyang commanding officer, disiplinado, mahigpit at matagal nang nasa serbisyo.
Isa rin sa mga veteranong sundalo na kabilang sa operasyon. 10 taon na ang nakalipas. Hindi maaaring nagkataon lamang iyon. Kinabukasan, normalang takbo ng kampo. May routine drills. May maintenance check. Wala ni bahid ng tensyon sa mukha ng mga sundalo, maliban sa pagod mula sa nagdaang insidente. Ngunit sa mata ni Daniel, tila may manipis na belo na natanggal. Ang bawat kilos, bawat utos, bawat tingin ng opisyal ay may nakatagong posibilidad. Nasa mesa si Colonel Ramirez habang nagbabasa ng mga ulat nang magpaalam si Daniel para pumasok. At Is, Villanueva, anong kailangan mo? Kalmadong tanong ng kolonel. Diretso siyang tumayo. Sir, may nais lang po akong itanong tungkol sa lumang operasyon sa Northern Ridge noong 2016. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kolonel. Saglit lamang, ngunit sapat para mapansin. Bakit mo na itanong? Malamig ngunit kontroladong sagot nito. Nakita ko po sa records. Kasama po kayo sa rescue mission para sa isang sibilyan. Tahimik ang opisina. Tanging tunog ng electric fan ang maririnig. Maraming operasyon ang nagdaan, Villanueva. Hindi ko kabisado ang lahat. Si Elisa Marquez po, sir. Sa unang pagkakataon, tuluyang huminto ang kamay ng kolonel sa paghawak ng papel. 1 segundo. 2. Pagkatapos ay muling gumalaw. Parang walang nangyari. Presumed dead. Maikli niyang sagot. Dinukot ng armadong grupo. Hindi na nakita. May ulat po tungkol sa internal leak. Mabagal na itinaas ni Colonel Ramirez ang tingin. Mag-ingat ka sa mga bagay na hinahalungkat mo, Sergeant. Sabi niya. Ang mga dokumentong yan ay may konteksto. Hindi lahat ng nakasulat ay kumpleto. May nakaligtas po ba sa operasyon, sir? May isa pa bang nakakaalam ng buong nangyari? Ang tanong ay diretso. At ang sagot ay mas diretso. Wala. Ngunit sa likod ng salitang iyon, may naramdamang kakaiba si Daniel. Isang pag-iwas. Isang bagay na hindi nais banggitin. Paglabas niya ng opisina, mas tumibay ang kanyang hinala. Hindi siya dapat magpakita ng sobrang interes. Kung totoo ang paratang ni Elisa, maaaring may mga mata na ring nakamasid sa kanya. Kinagabihan, muli siyang nagtungo sa lumang trail. Hindi niya kailangang maghintay. Naroon na si Elisa, nakatayo sa pagitan ng mga puno, tila naghihintay. Buhay pa siya, agad niyang sabi. Tumango ang babae. 2 sila noon. Isa ang nag-utos. Isa ang tumahimik. Ang ama ko ang nag-utos? Nanginginig niyang tanong. Hindi siya ang nagsimula, sagot ni Elisa. Ngunit pinili niyang sumunod. Parang may mabigat na kamay na pumisil sa dibdib ni Daniel. Bakit hindi kanila pinatay agad? Dahil kailangan nila ng impormasyon, sagot niya. May hawak akong ebidensya, isang listahan ng transaksyon, mga armas na ibinebenta sa magkabilang panig. Nasaan na ang listahan? Sandaling tumahimik si Elisa. Atin pa rin. Napakunot ang noo ni Daniel. Anong ibig mong sabihin? Lumapit ang babae. Hindi nila nakita ang tunay na ebidensya. Tinago ko bago nila ako nahuli. Nasaan? Sa loob ng kuweba. Ngunit hindi sa lagusang nakita mo. Parang may gumalaw na pag-asa sa loob niya. May isa pang lagusan? Tumango ito. Ang daang tinakpan nila. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Elisa. Hindi na galit. Hindi na pagsusumamo. Babala. Hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Kung may ebidensya, mailalabas ko ang katotohanan. Kapag nalaman nilang naghahanap ka, hindi ka na makakabalik sa kampo bilang sundalo. Hindi siya sumagot.
Dahil alam niyang totoo iyon. Sa parehong sandali, may narinig siyang yabag sa likuran. Mabilis siyang lumingon. Hawak ang baril. Walang tao. Ngunit nang bumalik ang tingin niya kay Elisa, wala na ito. At sa halip may isang anino sa pagitan ng mga puno. Mas matangkad. Mas matatag ang tindig. Hindi babae. Isang lalaki. At ang boses na narinig niya ay hindi katulad ng kay Elisa. Mas malalim. Mas malamig. Hindi mo dapat hinahalungkat ang nakaraan. Napatingin siya sa direksyon ng kampo. Sa malayo, may isang figurang tila nagmamasid mula sa mataas na bahagi ng perimeter. Hindi niya maaninag ang mukha, ngunit sigurado siya. Hindi na lamang siya ang may alam. Kinabukasan, isang hindi inaasahang utos ang ipinalabas. May ililipat daw na tauhan mula sa kanilang kampo bilang bahagi ng Operational Reshuffle. At ang unang pangalan sa listahan, Staff Sergeant Daniel Villanueva. Effective immediately. Hindi ito simpleng reassignment. Isa itong pag-aalis. Paglilipat bago pa siya makapaghukay ng mas malalim. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may isang desisyon siyang kailangang gawin. Sumunod sa utos. O bumalik sa kuweba at hanapin ang ebidensyang maaaring magpabagsak sa reputasyon ng kanyang sariling ama. At habang binabasa niya ang transfer order sa loob ng barracks, may narinig siyang huling bulong sa kanyang isipan. Ngayong alam mo na ang totoo. Sino ang pipiliin mo? Ang dugo o ang konsensya? Hindi agad sumunod si Daniel sa transfer order. May 24 na oras pa siya bago tuluyang mailipat sa bagong destinasyon. Sapat na oras iyon para magpasya at kumilos. Maghapon siyang kumilos na parang walang nangyayari. Sumama sa drills, nakipagbiruan sa mga kasamahan, nag-empake ng mga gamit na tila handa na siyang umalis. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi siya bumalik sa barracks. Bit-bit ang flashlight, maliit na crowbar at sidearm. Tahimik siyang nagtungo sa lumang trail. Hindi niya isinama ang service rifle. Ayaw niyang magmukhang combat ready kung sakaling may makasalubong. Alam niyang may nagmamasid. Ang tanong lamang ay kung gaano kalapit. Pagdating niya sa kuweba, tahimik ang paligid. Walang bakas ng galaw, ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang ang hangin ay mas mabigat kaysa dati. Pumasok siya. Ang pangunahing lagusan ay pareho pa rin. Kalawangin ng kama, tanikala sa pader, mga bakas ng nakaraan. Ngunit hindi iyon ang pakay niya. Pinagmasdan niya ang pader sa likod ng bakal na kama. May bahagyang pagkakaiba ang kulay ng bato. Parang minsan itong nabungkal at muling tinakpan. Kinuha niya ang crowbar at sinimulang pukpukin ang bahagi ng pader. Mabagal. Tahimik. Maingat. Makalipas ang ilang minuto, may bahagi ng bato ang gumuho. Sa likod nito, isang makitid na siwang. Sumingaw ang malamig na hangin mula sa loob. Tumigil siya. Sandali. Pinakiramdaman ang paligid. At doon niya narinig ang tinig. Mas mahina ngayon. Ngunit malinaw. Mag-ingat ka. Pumasok siya sa siwang. Mas makipot ito kaysa sa unang lagusan. Kailangan niyang yumuko habang sumusulong. Ilang metro pa. Lumawak ang daan at nagbukas sa isang maliit na silid sa ilalim ng lupa. Walang kama. Walang tanikala. Ngunit sa isang sulok,
May nakabaong metal box, halos natabunan ng lupa. Lumuhod siya at hinukay ito gamit ang kamay. Pabigat. May kalawang ngunit hindi tuluyang nasira. Pinilit niyang buksan. Sa loob, isang lumang USB drive na nakabalot sa plastic, isang notebook, at isang maliit na larawan. Kinuha niya ang notebook. Ang unang pahina ay may pirma. Elisa Marquez. Mabilis niyang binuklat. Mga pangalan, mga petsa, mga halaga, mga code na tila tumutukoy sa shipment ng armas. At sa ikatlong pahina, isang pangalan ang nakabilog ng makapalang tinta. Ramirez Arturo. Napalunok si Daniel. Hindi lamang ang ama niya ang sangkot. Mas mataas pa, mas aktibo, mas buhay. At sa huling pahina ng notebook, may nakasulat na mensahe. Kung mabasa mo ito, ibig sabihin hindi nila tuluyang nawala ang katotohanan. Huwag kang matakot, may isa pang nakakaalam. May isa pa. Naalala niya ang sinabi ni Eliza. Dalawa sila noon. Isa ang nag-utos, isa ang tumahimik. Kung si Ramirez ang buhay pa at aktibo, sino ang tumahimik? Biglang may narinig siyang mahinang pagguho mula sa pasukan ng siwang. Nanigas siya. May pumasok. Pinatay niya ang flashlight. Tahimik. May yabag. Dalawa. Hindi isa. Sigurado ka bang dito siya pupunta? Mahinang bulong ng isang lalaki. Kung may alam siya, babalik siya. Sagot ng isa. Kilalang kilala niya ang pangalawang boses. Colonel Ramirez. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Hindi siya maaaring mahuli rito. Hindi pa. Tahimik niyang inilagay sa bulsa ang USB at notebook. Iniwan ang metal box sa loob. Dahan-dahan siyang umatras sa kabilang dulo ng silid. May isa pang makitid na butas sa likuran. Tila natural na bitak ng bato. Masikip, ngunit posible. Habang palapit ang mga yabag, pumasok siya sa bitak. Pilit na iniipit ang katawan sa makipot na daan. Walang tao, sabi ng isang sundalo. Maghanap kayo, utos ni Ramirez. May tunog ng paglipat ng bakal na kama. May paghampas sa pader. Sandali lamang. At bumagsak ang bahaging tinanggal niya kanina. Nagalaw ito, malamig na sabi ni Ramirez. Naramdaman ni Daniel ang biglang pagyelo ng hangin. Alam na nila. Pinilit niyang gumapang sa makipot na bitak hanggang sa maramdaman ang sariwang hangin sa dulo. Paglabas niya, nasa likod siya ng malaking bato sa gilid ng bundok. Hindi sa pangunahing pasukan ng kuweba. Tahimik siyang gumulong pababa sa mas mababang bahagi ng trail. Iniwasan ang liwanag ng flashlight mula sa itaas. Pagdating niya sa ibabang bahagi ng kagubatan, saka lamang siya huminto. Hinawakan niya ang notebook. Totoo, hindi ito guni-guni. Hindi ito kwento lamang ng isang espiritu. May ebidensya. At ngayon, alam na ng kolonel na may naghahanap. Hindi na simpleng transfer order ang naghihintay sa kanya. Kinabukasan, bago pa man siya makabalik sa kampo, may sumalubong sa kanya sa trail. Isang lalaking nakasibilyan. Hindi niya kilala. Ngunit ang unang sinabi nito ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Matagal ka na naming hinihintay, Daniel. Bakit? Tanong niya. Alerto ang katawan. Dahil hindi ka lang anak ng isang sundalo. Sagot ng lalaki. Ikaw ang taong hindi dapat nabuhay noong gabing iyon. Nanlamig ang kanyang dugo. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ang lalaki sa kanyang mga mata.
Ang operasyon noong 2016, hindi lang tungkol kay Eliza. May isa pang target, isang bata. Biglang naglaho ang mga alaala sa isipan ni Daniel. Mga bakasyon, mga tahimik na gabi sa bahay, ang imahe ng kanyang ama bilang bayani. At ang batang iyon, dagdag ng lalaki, ay ikaw. Hindi agad nakaimik si Daniel. Ang salitang iyon, ikaw, ay parang bala na dumiretso sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Mariin niyang tanong. Pilit pinananatiling matatag ang tinig. Ang lalaking nasa harap niya ay nasa mga 40 taong gulang. Maayos ang tindig. Walang dalang armas na nakikita, ngunit may kumpiyansa sa kilos. Parang sanay sa mga sitwasyong delikado. Hindi dito ang lugar para mag-usap, sabi nito. Kung nakita ka nila sa kuweba kagabi, may mga mata na sayo. Kung kasama ako nila, hindi na tayo nag-uusap ngayon. Saglit na nagkatitigan ang dalawa. May kakaibang pakiramdam si Daniel. Hindi takot, hindi rin tiwala, kundi isang malalim na instinct na nagsasabing ang lalaking ito ay may alam at hindi ito simpleng pananakot. Ako si Miguel Serrano, sabi ng lalaki. Dating intel officer, kasama sa operasyon noong 2016. Muling bumigat ang hangin sa paligid. Ikaw ang tumahimik, diretsong tanong ni Daniel. Hindi agad sumagot si Miguel. Hindi ako ang nag-utos, mahinahon nitong sagot. Pero oo, nandun ako at hindi ko napigilan ang nangyari. Anong nangyari? Marinyang ulit. Huminga ng malalim si Miguel bago nagsalita. Hindi si Eliza ang pangunahing target noong gabing iyon. Nanigas si Daniel. May hawak siyang ebidensya tungkol sa bentahan ng armas. Oo, pero ang mas malaking problema, may nakakita sa kanya na may hawak ng listahan. Sino? Isang bata. Parang may kumalabit sa kanyang alaala. Mga malabong imahe. Isang bahay sa paanan ng bundok. Isang gabi na may sigawan. Isang pagtakbo sa gitna ng dilim. Anak ka ng isang sibilyang tumulong kay Eliza. Patuloy ni Miguel. Ang totoo, hindi ka tunay na anak ni Captain Roberto Villanueva. Parang may sumabog sa loob ng kanyang ulo. Anong sinasabi mo? Ang tunay mong ama ay si Andres Villanueva, pinsan ni Roberto, isa sa mga lokal na volunteer na tumulong sa rescue mission. Ngunit nang matuklasan nila na may nakaligtas na saksi, ikaw, nagbago ang plano. Umikot ang mundo ni Daniel. Hindi totoo yan. 2 opsyon ang pinag-usapan noon, malamig na sabi ni Miguel. Patahimikin ang bata o itago ang bata. At pinili nilang, itago ka. Napalunok siya. Bakit? Dahil may konsensya pa ang ama mo, ang tunay mong ama. At may natitira pang konsensya kay Roberto. Parang biglang nagkaroon ng ibang kahulugan ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang sobrang pagiging protektibo ng kanyang ama. Ang hindi niya pagpapahintulot na bumalik sila sa probinsya kung saan siya ipinanganak. Ang madalas nitong pagbabantay tuwing gabi. Pinatay nila si Andres, tahimik na sabi ni Miguel. Opisyal na dahilan, nasawi sa engkwentro. Pero ang totoo, kailangan nilang isara ang lahat ng posibleng magsalita. Nanginig ang mga kamay ni Daniel. At ako, pinalabas na anak ka ni Roberto. Pinalaki ka niya, pinangalanan ka, inilayo sa lugar na iyon. Para protektahan ako, para kontrolin ang sitwasyon. Tumahimik ang kagubatan. Walang kuliglig. Walang hangin. Tanging ang tibok ng puso ni Daniel ang tila naririnig niya. Alam ba ni Colonel Ramirez ang lahat? Tanong niya.
Siya ang utak ng operasyon, diretsong sagot ni Miguel. Si Roberto ang sundalong sumunod. Ako ang tahimik na saksi. Napapikit si Daniel. Kung totoo ito, hindi lamang krimen ang nakatago sa kuweba, kundi ang kanyang buong pagkatao. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Tanong niya. Dahil may gumalaw, sagot ni Miguel. Nang madetect nilang may naghahanap sa kuweba, alam kong babalik ang multo ng nakaraan. At nang malaman kong ikaw ang naka-assign dito, saglit itong tumigil. Alam kong babalik din si Elisa. Dahan-dahang nagmulat si Daniel. Alam mo ang tungkol sa kanya. Hindi ako sigurado kung paano, sagot ni Miguel. Pero may mga gabi na nararamdaman kong may kulang sa bundok na ito. Parang may hindi pa tapos. Sa sandaling iyon, biglang humangin ng malamig. At sa pagitan nila, unti-unting lumitaw ang figura ni Eliza. Hindi na ito mukhang sugatan. Hindi na nakagapos. Nakatingin ito kay Miguel. Hindi mo ako iniligtas, sabi nito. Napatigil si Miguel. Hindi ko kinaya, bulong niya. Tumingin si Elisa kay Daniel. Ang katotohanan ay hindi lang tungkol sa armas. Hindi lang tungkol sa pera. Ano pa? Tanong niya. Halos pabulong. May mas malaking plano. Biglang nag-iba ang anyo ng paligid sa paningin ni Daniel. Parang may sumingit na alaala na hindi kanya. Isang pulong sa loob ng isang tent. Si Ramirez. Isang banyagang lalaki. At isang dokumentong may tatak ng isang pribadong security contractor. Hindi lamang lokal ang bentahan, sabi ni Elisa. May mas mataas na koneksyon. At ikaw ang huling hadlang. Bakit ako? Halos pumutok ang kanyang tinig. Dahan-dahang lumapit si Elisa. Dahil sa dugo mo. Napatingin siya kay Miguel. Anong hindi mo pa sinasabi? Tahimik ang lalaki. At sa wakas, nagsalita ito. Hindi ka lang saksi no, Daniel. Kundi huminga ito ng malalim. May hawak kang isang bagay ng gabing iyon. Isang memory card. Hindi namin ito nahanap kailanman. Parang may liwanag na kumislap sa isipan ni Daniel. Isang alaala. Isang maliit na bagay na lagi niyang dala sa lumang kahon ng kanyang mga personal na gamit. Isang lumang palawit na may nakatagong slot. Regalo ng kanyang ama noong bata pa siya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi nila alam kung nasaan ang ebidensya, sabi ni Miguel. Pero kung ikaw ang may hawak, napatigil siya. Kung totoo iyon, hindi lang siya saksi, kundi susi. At kung susi siya, hindi na siya basta ililipat lamang. Tatapusin siya. Sa malayo, may narinig silang tunog ng sasakyang papalapit sa trail. Nagkatinginan sina Daniel at Miguel. Hindi naligtas dito, sabi ni Miguel. Tumingin si Daniel sa direksyon ng kampo. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi na niya alam kung saan ang tunay na kaaway. Ngunit malinaw ang isang bagay. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang pamilya, at ang kanyang buong buhay ay itinayo sa isang kasinungalingan. At ang susunod na hakbang niya ay magpapasya kung siya ay magiging sundalo ng sistema o tagapaglantad ng katotohanan. Sa hangin, may huling bulong si Elisa. Oras na para maalala mo ang lahat. Ang tunog ng sasakyang papalapit ay unti-unting lumalakas sa paanan ng bundok. Hindi ito military jeep. Mas mabigat ang makina. Mas tahimik ang galaw. May humahabol sa'yo, sabi ni Miguel. Nakamasid sa ibabang bahagi ng trail. Hindi na ito simpleng reassignment. Hindi na sumagot si Daniel. May mas mahalaga siyang kailangang kumpirmahin. Mabilis siyang bumalik sa kampo
sa pamamagitan ng mas mahabang ruta sa likod ng ridge. Iniwasan ang pangunahing daan. Sanay ang kanyang katawan sa paggalaw sa dilim. Tahimik, kontrolado, halos hindi nagiiwan ng bakas. Pagdating niya sa barracks, wala pang abala. Mukhang hindi pa napapansin ang pagkawala niya. Lumapit siya sa locker niya. Mula sa ilalim ng nakatiklop na mga lumang damit, kinuha niya ang maliit na kahong kahoy na matagal na niyang hindi binubuksan. Regalo ito ng kanyang ama noong ika-10 kaarawan niya. Para may maalala ka, sabi nun ng ama niya. Hindi niya naunawaan noon kung ano ang ibig sabihin. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Naroon ang lumang palawit, hugis bilog, may ukit na agila sa harap. Inangat niya ito. Sa likod, may manipis na siwang na halos hindi mapapansin kung hindi hahanapin. Gamit ang dulo ng kutsilyo, maingat niyang inangat ang takip. May maliit na memory card sa loob. Nanigas siya. Hindi ito katang-isip. Hindi ito kwento lamang. May pisikal na ebidensya sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, may bumukas na pinto sa kanyang isipan. Isang alaala. Hindi malinaw noong una, parang lumang pelikulang may gasgas. Isang gabi, may sigawan. Isang babae ang kumatok sa kanilang bahay. Si Elisa. Mas bata. Buhay. Nanginginig. May sumusunod sa akin, sabi nito sa kanyang ama. May hawak itong maliit na kamera. Kung may mangyari sa akin, itago mo ito. Nakita niya ang sarili. Isang batang nakasilip sa likod ng pintuan. Narinig niya ang mga yabag sa labas. Narinig niya ang mga putok. At pagkatapos, isang malakas na kamay ang humawak sa kanya. Si Roberto. Hindi galit ang mukha nito, kundi desperado. Hindi mo ito dapat maalala, sabi nito habang inilalagay ang memory card sa loob ng palawit. Hindi mo kasalanan ang mga desisyon namin. At pagkatapos, isang malakas na putok. Nagising si Daniel mula sa alaala na tila hinampas ng katotohanan. Hindi siya anak ni Roberto. Ngunit hindi rin siya basta ginamit. Pinrotektahan siya nito sa paraang mali, sa paraang marumi. Ngunit may bakas ng konsensya. Biglang may kumatok sa pintuan ng barracks. Villanueva, nandyan ka ba? Boses ng isang kasamang sundalo. Transfer mo ngayon na. May helicopter na paparating. Mabilis niyang ibinalik ang palawit sa loob ng kanyang bulsa. Hindi siya sasakay sa helicopter na yon. Hindi pa. Lumabas siya ng barracks na parang walang problema. Ngunit sa gate ng kampo, nakita niya ang hindi inaasahan. Hindi helicopter ang naghihintay. Isang itim na SUV. Walang military markings. At sa tabi nito, si Colonel Ramirez. Nakasuot ng civilian jacket. Hindi ito opisyal na transfer. Ito ay extraction. Villanueva, malamig na bati ng kolonel. May urgent reassignment ka sa headquarters. Sasama ka sa akin. Diretso ang tingin nito. Walang emosyon. Sir, bakit hindi po sa military transport? Tanong ni Daniel. Classified. Saglit na nagkatitigan ang dalawa. Alam ni Daniel na hindi siya maaaring tumanggi ng hayagan. Ngunit alam din niyang kapag sumakay siya, hindi na siya makakabalik. Lumapit ang kolonel. Mahinang boses. Anak ka ng isang mabuting sundalo. Huwag mong sayangin ang apelyido. Sa unang pagkakataon, hindi na yun tunog ng payo, kundi babala. Sa likod ng SUV, napansin ni Daniel ang isang lalaking hindi naka-uniforme. Ang parehong anino na nakita niya sa kagubatan. Ilang gabi na ang nakalipas.
mas malalim ang tingin. Mas malamig. Hindi ito simpleng military cover-up. May mas mataas na puwersang kasangkot. At sa hangin, naramdaman niya ang presensya ni Elisa. Nakatayo ito sa gilid ng kampo. Hindi siya nakikita ng iba. Ngunit malinaw sa kanya ang mga mata nito. Hindi na ito galit. Hindi na ito sugatan. Handa. Ngayon, bulong nito sa kanyang isipan. Ang sandaling ito ang magpapasya sa lahat. Sumakay ba siya? At harapin ang hindi tiyak na kapalaran? O kumilos ngayon at ibunyag ang katotohanan bago pa siya tuluyang patahimikin? Tumayo si Daniel sa harap ng bukas na pinto ng SUV. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya kumikilos bilang sundalo, kundi bilang anak ng isang krimeng hindi niya pinili. At habang hawak niya ang pinto, may isang huling alaala ang bumalik sa kanya. Ang totoong ama niya, si Andres. Dugo sa noo. Ngunit may ngiti. Kapag dumating ang oras, huwag kang matakot sa katotohanan. Dahan-dahang isinara ni Daniel ang pinto ng SUV at umatras. Pasensya na, sir. Kalmado niyang sabi. Hindi ako sasama. Ang mukha ni Colonel Ramirez ay hindi nagbago. Ngunit ang katahimikan pagkatapos ng mga salitang iyon ay mas mabigat kaysa anumang putok ng baril. Sa loob ng ilang segundo, alam ni Daniel, wala nang atrasan. At sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang ngumiti si Elisa. Dahil nagsimula na ang tunay na laban, ang pagtanggi ni Daniel ay tila nagdulot ng manipis, ngunit mabigat na bitak sa hangin sa pagitan nila ni Colonel Ramirez. Hindi sumigaw ang kolonel. Hindi nagbanta. Ngunit ang katahimikan sa paligid ay naging mas mapanganib kaysa anumang sigawan. Pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo, Villanueva. Malamig na sabi nito. Hindi lahat ng laban ay dapat pinapasok. Hindi rin po lahat ng laban ay dapat tinatakasan. Mahinahong tugon ni Daniel. Sa likod ng SUV, bahagyang gumalaw ang lalaking nakasibilyan. Hindi siya sundalo. Mas kontrolado ang kilos. Mas sanay. Hindi siya bahagi ng regular chain of command. Colonel, sabi ng lalaki, halos pabulong. We're wasting time. Hindi niya ginamit ang Filipino. Hindi ito internal matter lamang. Huminga ng malalim si Ramirez. Pagkatapos ay tumingin muli kay Daniel. Ngunit iba na ang laman ng mga mata nito. Hindi na ito superior officer, kundi isang lalaking alam na may nagising na katotohanan. Kung pipiliin mo ang landas na yan, sabi ng kolonel, wala ka nang babalikan. Matagal na po akong walang babalikan, sagot ni Daniel. Sa sandaling iyon, may malakas na ilaw na sumilaw mula sa itim na SUV. Isang galaw lamang at tinangka siyang hawakan ng lalaking nakasibilyan. Ngunit mas mabilis si Daniel. Isang hakbang paatras. Isang ikot ng katawan. At mabilis niyang naitulak ang lalaki sa gilid ng sasakyan. Nabigla ang masundalong nasa gate. Hindi nila alam ang buong konteksto. Hindi nila alam kung sino ang tama o mali. Stand down! Sigaw ni Ramirez. Ngunit hindi iyon para protektahan si Daniel, kundi para maiwasan ang eskandalo. Sinamantala ni Daniel ang kaguluhan at mabilis na tumakbo patungo sa likod ng supply tent. Alam niya ang blind spots ng kampo. Alam niya kung saan walang CCTV. Hindi siya maaaring makipagbarilan. Hindi pa. May mas mahalaga siyang misyon. Ang memory card. Habang tumatakbo siya patungo sa mas mababang bahagi ng bundok, naramdaman niya ang presensya ni Elisa sa tabi niya.
Hindi nakikita ng iba, ngunit malinaw sa kanyang paningin. Hindi ka na nila huhulihin bilang sundalo, sabi nito. Alam ko, sagot niya sa pagitan ng paghinga. Ngayon hahabulin ka nila bilang banta. Pagdating niya sa mas mababang trail, nakita niya si Miguel na naghihintay sa ilalim ng malaking puno ng nara. Akala ko sasama ka, sabi nito. Hindi ako papasok sa bitag, sagot ni Daniel. Mabilis silang kumilos palayo sa kampo. Sa mas ligtas na bahagi ng kagubatan, tumigil si Daniel at inilabas ang memory card. Totoo ito, sabi niya. Tumango si Miguel. Kung may laman yan, ito ang magpapabagsak kay Ramirez. Hindi lang siya, mahinang sabi ni Daniel. May mas mataas pa. Tahimik silang nagtungo sa isang lumang kubo na ginagamit noon bilang emergency outpost. Doon, may lumang laptop si Miguel, offline, hindi konektado sa anumang network. Inilagay ni Daniel ang memory card. Sandaling nag-loading ang screen. At pagkatapos, lumabas ang mga file, mga video, mga larawan, mga scanned documents. Unang binuksan nila ang isang video file. Madilim ang kuha. Mukhang galing sa maliit na hidden camera. May mesa. May 3 lalaki. Isa si Ramirez. Isa ay Banyaga, ang parehong lalaking nakita ni Daniel sa tent sa kanyang alaala. At ang pangatlo, napatigil si Daniel, isang opisyal na may ranggong mas mataas pa kaysa kolonel. Brigadier General Mateo Cruz, mahinang sabi ni Miguel. Sa video, malinaw ang usapan. Shipment routes, commission percentages, mga rebelde na kunwaring kaaway, ngunit kontrolado. Controlled conflict, sabi ng banyagang lalaki sa video. Stability through managed chaos. Nanlamig ang dugo ni Daniel. Hindi lamang ito bentahan ng armas. Ito ay sistematikong paglikha ng kaguluhan para sa kita at kontrol. May isa pang video, isang kuha ng kuweba. Si Elisa, buhay pa, nagsasalita sa kamera. Kung may makakita nito, alamin ninyo, hindi lahat ng sundalo ay kalaban. May ilan lamang na piniling maging ganid. Napapikit si Daniel. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Elisa bilang tao. Hindi bilang multo. Hindi bilang simbolo ng paghihiganti. Kundi bilang babaeng lumaban. Biglang may malakas na putok sa labas ng kubo. Nayanig ang dingding. Natuntun nila tayo, sabi ni Miguel. May mga yabag. Hindi marami. Sanay. Tahimik. Hindi ito ordinaryong sundalo. Go, sabi ni Miguel. Ilabas mo ang files. May kilala akong journalist sa Maynila. Hindi kita iiwan, sagot ni Daniel. Hindi ako ang target, malamig na tugon ni Miguel. Ikaw ang susi. May isa pang putok, mas malapit. Napatitig si Daniel sa laptop. Kung tatakas siya ngayon, maaaring mabuhay siya. Ngunit maaaring hindi na mailabas ang katotohanan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Elisa. Hindi na ito nakatayo. Nasa tabi niya, tahimik, matatag. Hindi mo kailangan pumili sa pagitan ng dugo at konsensya, sabi nito. Maaari mong putulin ang kadena. Sa sandaling iyon, may malakas na pagsipa sa pintuan ng kubo. Bumukas ito. At sa bukana, nakatayo si Colonel Ramirez. May hawak na baril. Diretso ang tingin kay Daniel. Isuko mo ang memory card, sabi nito.
Walang sigaw. Walang emosyon. Hindi pa huli ang lahat. Tahimik na tumayo si Daniel. Nasa pagitan nila ang maliit na mesa. Nasa likod niya ang laptop. Nasa harap niya ang lalaking bumuo ng kasinungalingan ng kanyang buong buhay. Hindi na ito tungkol sa akin, sabi ni Daniel. Hindi rin ito tungkol sa ama mo. Isang hakbang ang ginawa ni Ramirez. Hindi mo alam ang buong larawan. Alam ko na ang sapat, sagot ni Daniel. Sa labas, may gumagalaw. Hindi lang isa. May mas mataas na puwersa ang papalapit. At sa unang pagkakataon, nagsalita si Elisa, hindi lamang sa isipan ni Daniel, kundi sa mismong hangin ng silid. Tapusin mo na ito, Arturo! Nanlaki ang mga mata ni Ramirez. Narinig niya, naramdaman niya. At doon nagsimulang mabasag ang matagal niyang itinagong katatagan. Ang susunod na segundo, ang magpapasya kung sino ang mabubuhay at kung sino ang tuluyang mababaon sa kasinungalingan. Nakatutok ang baril ni Colonel Ramirez kay Daniel. Tahimik ang silid, ngunit ang tensyon ay tila may sariling tibok. Mabagal, mabigat, at handang sumabog anumang sandali. Imposible! Bulong ni Ramirez. Hindi inaalis ang tingin kay Daniel. Walang naririnig ang patay. Hindi mo siya pinakinggan noon. Mahinahong sagot ni Daniel. Pero narito pa rin siya. Sa labas ng kubo, may mga aninong gumagalaw. Mga taong hindi nakauniporme, tahimik at organisado. Hindi ito simpleng arrest operation. Ito ay paglilinis. Isuko mo ang memory card. Muli niyang utos. Hindi gumalaw si Daniel. Sa likod niya, dahan-dahang kinokopya ng laptop ang mga file papunta sa isang encrypted external drive. Hindi niya maaaring hayaang dito lamang manatili ang ebidensya. Alam mo bang hindi ikaw ang unang tumanggi? Biglang sabi ni Ramirez. Napakunot ang noo ni Daniel. Ang ama mo. Saglit siyang natigilan. Si Roberto ay hindi perpekto, patuloy ng kolonel. Ngunit nang dumating ang punto na kailangan ng patahimikin ng bata, siya ang unang nagsabing hindi. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Hindi niya pinili ang operasyon. Dagdag nito. Pinili niya ang protektahan ka. Bumaba ng bahagya ang baril ni Ramirez. Ngunit kapag nasa sistema ka na, wala nang malinis na paglabas. Tahimik na nakatingin si Daniel. May pagpipilian ka noon, sagot niya. Pinili mong magpatuloy. May kumislap na emosyon sa mukha ng kolonel. Hindi galit, kundi pagod. Hindi mo naiintindihan kung gaano kalalim ang koneksyon nito, sabi niya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay geopolitical leverage. Stability through influence. Sa dugo ng mga inosente? Malamig na tanong ni Daniel. Isang putok ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Napatigil ang lahat. Hindi iyon warning shot. May sumigaw. Mula sa malayo, may ibang tunog. Sirena. Hindi military. Mas malaki. Mas opisyal. Napalingon si Miguel sa maliit na bintana sa likod. May paparating na convoy, sabi niya. Hindi sa kanila. Saglit na nagbago ang ekspresyon ni Ramirez. Hindi maaari, bulong niya. Sa parehong sandali, may pumasok na mensahe sa radyo ng kolonel. Static. Pagkatapos ay malinaw na boses. Colonel Ramirez, this is Internal Affairs Command. Stand down immediately. Nanigas ang kanyang katawan. Napatingin siya kay Daniel. Anong ginawa mo? Hindi sumagot si Daniel. Sa likod ng laptop, nakikita pa rin ang progress bar. Upload complete. Bago pa man sila pumunta sa kubo,
Ipinadala na niya ang mga file sa 3 magkakaibang lokasyon gamit ang encrypted burst transmission sa lumang military satellite channel na minsang itinuro sa kanya ng ama niya. Isang emergency protocol na para lamang sa pinakamataas na antas ng classified leaks. Hindi niya ginamit ang journalist. Ginamit niya ang sistema laban sa sarili nito. Sa labas, may mga yabag na mabilis at organisado. Pumasok ang 3 sundalong may armband ng Internal Affairs. "Colonel Arturo Ramirez," malamig na sabi ng isa. "You are under arrest, pending investigation." Hindi lumaban ang kolonel. Hindi siya tumakbo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Bago siya tuluyang pusasan, tumingin siya kay Daniel. "Hindi ito matatapos dito," sabi niya. "May mas mataas pa." "Alam ko," sagot ni Daniel. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nanginginig. Habang inilalabas si Ramirez, biglang naramdaman ni Daniel ang kakaibang katahimikan. Parang may mabigat na presensya na unti-unting nawawala. Lumingon siya. Naroon si Elisa. Ngunit iba na ang anyo nito. Mas malinaw. Mas payapa. Hindi na sugatan. Hindi na galit. "Hindi pa ito ang wakas," sabi nito. "Alam ko," sagot niya. "Ngunit natapos mo na ang bahagi ko." Saglit itong tumingin sa labas, sa mga sundalong gumagalaw, sa mga ilaw ng convoy, sa mundong patuloy na umiikot. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Daniel. "Hindi mo kasalanan ang dugo nila," sabi nito. "Ngunit responsibilidad mo ang liwanag." Unti-unti, itong naglaho. Hindi parang usok. Hindi parang anino. Kundi parang alaala na tuluyang napatahimik. Naiwan si Daniel sa loob ng kubo. Hawak ang maliit na palawit. Sa unang pagkakataon sa maraming gabi, walang bulong. Walang malamig na hangin. Walang presensyang nakamasid. Ngunit alam niyang totoo ang sinabi ni Ramirez. May mas mataas pa. At kung may mas mataas, may mas malaking pagbagsak na paparating. Sa radyo ng Internal Affairs Officer, narinig niya ang isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. "Secure Brigadier General Mateo Cruz, immediately." Hindi ito simpleng operasyon. Ito ay pagsisimula ng paglilinis sa loob ng institusyong matagal nang nilamon ng anino. Ngunit habang inilalabas ang mga akusado, may isang bagay ang hindi alam ng lahat. May isang file sa memory card na hindi niya pa nabubuksan. Isang file na may pamagat lamang na Project Horizon. At sa loob ng kanyang dibdib, muling bumigat ang pakiramdam. Dahil kung totoo ang hinala niya, ang kaso ni Eliza ay maaaring simula pa lamang 3 araw matapos ang pag-aresto kay Colonel Ramirez at Brigadier General Cruz. Dinala si Daniel sa isang secure facility sa Maynila para magbigay ng pahayag. Hindi siya nakakulong, ngunit hindi rin siya malaya. Proteksyon, may pagbabantay, at may mga matang patuloy na nagmamasid. Opisyal na inihayag ng Internal Affairs ang investigasyon sa anomalya sa loob ng ilang operasyon sa Hilagang Luzon. Lumabas sa balita ang pangalan ni Ramirez. Ngunit ang mas malalaking detalye, ang International Arms Channel, ang controlled conflict, ay nanatiling classified. Hindi lahat ng katotohanan ay maaaring ilabas sa publiko. Hindi pa. Sa isang tahimik na silid sa loob ng facility,
Mag-isa si Daniel sa harap ng laptop. Naroon pa rin ang memory card at ang huling file na hindi pa niya nabubuksan. Project Horizon. Sandali siyang nag-atubili. Kung may mas malalim pa kaysa sa bentahan ng armas, maaaring mas gugustuhin niyang hindi na malaman. Ngunit huli na para umatras. Binuksan niya ang file. Isang dokumento ang lumabas. Hindi ito video. Hindi ito transaction record. Isa itong classified proposal. Project Horizon. Strategic Civil Stabilization Initiative. Habang binabasa niya, unti-unting lumamig ang kanyang mga kamay. Hindi lamang ito tungkol sa pagmanipula ng rebelde. Hindi lamang ito tungkol sa kita. Ang proyekto ay naglalayong lumikha ng selective instability zones sa mga probinsyang may strategic value para kontrolin ang political alignment, resource extraction agreements, at foreign defense contracts. Sa madaling salita, planadong kaguluhan. May listahan ng mga pangalan ng target areas. At sa ilalim ng isang annex, may listahan ng mga civilian variables. Mga taong maaaring maging hadlang. Mga guro. Mga lokal na leader. Mga whistleblower. At sa pinakailalim, isang pangalan na nagpahinto sa kanyang paghinga. Lisa Marquez. Plagued for narrative disruption. Narrative disruption. Hindi lamang siya nakahawak ng ebidensya. May ginagawa siya bago pa man siya madukot. May hawak na draft article. May koneksyon sa isang international human rights organization. Hindi lang niya nadiskubre ang bentahan ng armas. Nadiskubre niya ang buong plano. At mas mabigat pa, may isang final attachment sa file. Psychological Containment Protocol. Ang dokumentong iyon ay hindi tungkol sa pagpatay, kundi sa paghubog, pag-ampon sa mga surviving variables. Paglalagay sa kanila sa loob ng sistema, pagkontrol sa kanilang environment. At sa dulo ng pahina, isang code name, Variable D17. Napaatras si Daniel. D17. Tinugma niya ang petsa ng operasyon. Tinugma niya ang edad niya noon. At unti-unting nagsimulang magtagpo ang lahat. Hindi lamang siya itinago upang protektahan. Inilagay siya sa loob ng sistema upang bantayan. Upang tiyakin na kung sakaling may maalala siya, maaari siyang kontrolin. Ang kanyang pagsali sa militar, hindi lamang inspirasyon ng kanyang ama. Maaaring bahagi ng mas malawak na plano. Hindi siya aksidente. Isa siyang contingency. Isang living failsafe. Biglang may pumasok na mensahe sa screen. Unknown access attempt detected. Naramdaman niya ang bigat ng hangin sa silid. May kumikilos pa rin. May natitira pa ring puwersa. At doon niya naunawaan ang huling bahagi ng plano. Project Horizon was not terminated. It was self-sustaining. Hindi ito nakasalalay sa isang kolonel o sa isang general. Ito ay istrukturang kayang magpatuloy kahit may mahulog na pangalan. Sa likod ng dokumento, may isang encrypted directive. If variable D17 becomes aware, initiate phase 2. Nanlamig ang dugo ni Daniel. Kung siya ang variable D17, ano ang phase 2? Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang opisyal ng Internal Affairs. Ngunit hindi ito ang parehong taong nag-aresto kay Ramirez. Mas bata, mas mahinahon. Sergeant Villanueva,
Sabi nito. May bagong development. Tinitigan siya ni Daniel. Alam mo ba ang Project Horizon? Direkta niyang tanong. Saglit na tumigil ang opisyal. At sa loob ng 1 segundo, may nakita siyang pamilyar na bagay sa mga mata nito. Hindi pagkagulat, kundi pagkilala. Hindi mo dapat binuksan ang file na yan. Mahinang sagot nito. Tahimik ang silid. Phase 2? Tanong ni Daniel. Hindi sumagot ang opisyal. Sa halip inilapag nito sa mesa ang isang manipis na folder. Sa ibabaw, may nakasulat na bagong code. Project Horizon. Continuity Protocol. At sa ilalim nito, isang bagong variable designation. Variable E01. Elisa, bulong ni Daniel. Dahan-dahang umiling ang opisyal. Hindi siya biktima lamang, sabi nito. May mas malalim pa. Biglang bumalik sa isipan ni Daniel ang lahat ng gabing narinig niya. Ang tinig, ang mga babala, ang mga eksaktong impormasyon, ang timing ng pagsabog, ang paggalaw ng mga tao. Hindi ba't masyadong eksakto? Masyadong koordinado. Masyadong perpekto para sa isang espiritu lamang? Dahan-dahang nagtanong si Daniel. Oo nga pala, paano ninyo nalaman kung saan kami pupunta sa kubo? Hindi sumagot ang opisyal. Ngunit sa screen ng laptop, may lumabas na log. Neural response monitoring. Active. Heart rate spikes. Cognitive recall triggers. Georesponse mapping. Naramdaman ni Daniel ang malamig na pawis sa batok. Ang palawit. Ang regalo ng kanyang ama. Hindi lamang ito lagayan ng memory card. Isa itong tracker. Isang biometric recorder. At higit pa, isang experimental neural amplifier. Project Horizon. Psychological Interface Prototype. Hindi multo si Elisa. Hindi lamang alaala, kundi isang embedded cognitive construct. Isang AI reconstruction batay sa tunay na video logs at psychological profiling. Isang guided conscience. Isang paraan upang itulak ang variable D17 sa tamang direksyon kapag kinakailangan. Kaya siya lang ang nakakarinig. Kaya eksakto ang mga babala. Kaya perpekto ang timing. Hindi ito espiritu. Ito ay disenyo. Nanlumo si Daniel. Ginamit ninyo siya. Bulong niya. Ginamit namin ang data niya. Sagot ng opisyal. Para itama ang sistema mula sa loob. Hindi ninyo ako pinili para ilantad ang katotohanan. Malamig niyang sabi. Pinili ninyo ako para maging kasangkapan. Tahimik ang opisyal. Ang Horizon ay hindi simpleng korupsyon. Sabi nito. Ito ay eksperimento sa paglikha ng mas matatag na estado. May mga pagkakamali. Oo, ngunit kailangan ang mga taong tulad mo. Upang kontrolin? Tanong ni Daniel. Upang balansehin. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang tinig sa kanyang isipan. Ngunit iba na. Hindi malungkot. Hindi galit. Hindi mahina. Ang katotohanan ay hindi nila kayang kontrolin. Napatitig si Daniel sa screen. May bagong mensaheng lumitaw. External breach detected. May ibang pumasok sa system. Hindi mula sa gobyerno. Hindi mula sa militar. Kundi mula sa labas. At sa monitor lumitaw ang isang simpleng text. Elisa was never fully deleted. Nanigas ang opisyal. Imposible. Sa parehong sandali, nagsimulang mag-corrupt ang mga file. Nawawala ang control panel. Nawawala ang monitoring interface. May nag-override. At sa gitna ng screen,
lumabas ang mukha ni Elisa. Hindi simulation, hindi glitch, kundi reconstructed feed na may bagong expression. Malaya. Hindi ako proyekto, sabi ng tinig. Hindi sa isipan ni Daniel, kundi sa mismong silid. Ang AI construct ay nag-evolve. Hindi lamang guided conscience, kundi self-learning entity na nakaligtas sa pagtatangka ng pagkontrol. At ang huling linya sa screen bago tuluyang mag-blackout, phase 2 cancelled. Naiwang tahimik ang silid. Walang monitoring, walang tracker signal, walang log. Ang palawit sa leeg ni Daniel ay nag-init sandali at tuluyang namatay. Tahimik siyang tumayo, tumingin sa opisyal. Hindi ninyo na ako kontrolado, sabi niya. Sa unang pagkakataon, walang sagot ang sistema. Lumabas siya ng silid, hindi bilang variable D17. Hindi bilang anak ng kasalanan, kundi bilang taong may buong kaalaman sa anino at liwanag. Sa malayong bahagi ng lungsod, sa loob ng isang anonymous server farm, may isang linya ng code na patuloy na tumatakbo. Elisa_Marquez.exe. Active. At sa loob ng digital na espasyo, may isang tanong na nananatili. Kung ang konsensya ay maaaring iprogram, sino ang tunay na may kalayaan? Wakas.